Karamihan sa atin ay mayroong kaibigang matalik or best friend na itinuturing na nating parang kapatid, kung saan talagang pinagkakatiwalaan natin ito ng maraming bagay tulad ng mga sekreto or mga bagay na di natin nasasabi sa ibang tao. Ngunit paano kung ang iyong pinagkakatiwalaang kaibigan ay ito pala ang magiging dahilan ng iyong pagkamatay? Yan ang pag-uusapan natin ngayon mga kabotsok, ang krimen na ginawa ni Jessica sa kanyang matalik na kaibigan ng dahil sa malaking inggit. But before we begin, kung bago ka pa lamang dito sa aking channel, ay mag-subscribe ka na para updated ka sa mga susunod kong kwento. Si Jessica Kumala Wongso ay tubong Jakarta, Indonesia. Ipinanganak ng taong 1988. Ang pamilya nito ay talaga namang nakakaangat sa buhay. Ang ama niya ang may-ari ng napakalaking plastic factory sa nasabing bansa, kung saan sila din ang pinakatanyag na supplier ng plastic sa hanggang Australia. At dahil dito ang kanyang ama ay kilala bilang Plastic King. Taong 2005 ang pamilya ni Jessica ay nag-move na sa Australia na hindi siya agad nakasama dahil kailangan muna niyang tapusin ang kanyang pag-aaral ng high school sa Indonesia. 2008 makalipas lamang ang 3 taon, sumunod na din ito sa Australia. Dito na siya sa nasabing bansa nag-college. Nagkaroon agad si Jessica ng maraming kaibigan dahil sa pagiging masayahin nito at pala kaibigan, kung saan dito na niya nakilala si Mirna na tubong Indonesia din. At dahil nga parehas sila ng pinagmulan at parehas matataas ang estado ng buhay ng mga pamilya, naging sobrang lapit sa isa't isa ng dalawa. Sabay silang pumapasok, gumagawa ng mga projects at reports para sa eskwelahan at kung ano-ano pa. Matapos ang ilang taon sa college, nakagraduate na ang dalawa. Dito na sila nagkahiwalay ng landas. Si Mirna ay may nobyo ng mga panahon na ito, kung saan nagdesisyon silang bumalik sa Indonesia matapos ang graduation, habang si Jessica naman ay nanatili sa Australia kasama ang kanyang pamilya. Hindi man magkasama ang dalawang magkaibigan na ito, hindi naman nawala ang kanilang communication sa pamamagitan ng chat at calls. Fast forward na po tayo. June 2015, nang bumisitang muli si Mirna sa Australia, agad nakipag-meet ito sa kanyang best friend na si Jessica. Nang magkita sila, nalaman ni Mirna na may nobyo na si Jessica. Ang nobyo nito ay gumagamit ng bawal na gamot, kung kaya't pinayuhan nito ang kanyang kaibigan na hanggat maaga ay layuan na ito. Ngunit sa kabila ng concern ni Mirna, iba ang naging reaksyon ni Jessica. Iba ang naging dating dito ng kanyang sinabi na naging dahilan ng hindi nila pagkakaunawaan ng mga oras na yon at pag-walk out ni Jessica. Ang pakiramdam kasi ni Jessica kaya siya pinapayuhan ng kaibigan ay dahil upang maging lamang ito sa kanya. Dahil ng mga panahon na yon, si Mirna at ang kanyang boyfriend ay engaged na at masayang masaya ang magnobyo, habang ang sa kanya ay hindi maganda palagi at hindi stable dahil nga hindi matino ang kanyang naging nobyo. Nakaramdam din ito ng sobrang pagkayamot dahil akalain mo nga naman sa ganda niyang yon ay hindi siya makatagpo ng matinong lalaki kagaya ng boyfriend ni Mirna na hindi lang nito maamin-amin. Simula ng mga oras na yon, hindi na muling naging maayos pa ang kanilang pagiging mag-best friend. Makalipas ang 5 months, November 2015, nang magpakasal si Mirna sa kanyang long-time boyfriend na lalong kinainggit ni Jessica. Si Mirna ay maganda, may pinag-aralan, mayaman at higit sa lahat may matinong asawa na ngayon. Ang mga bagay na ito ang paulit-ulit umiikot sa utak ni Jessica. Maganda rin naman si Jessica, may pinag-aralan, mayaman, ngunit wala siyang mahanap na matinong nobyo kagaya ng kay Mirna, kung kaya't ito ay sobrang inggit kay Mirna. Kung tutuusin na kay Jessica na din naman ang lahat, ang pagkakaiba nga lang nila ni Mirna, hindi niya inaayos ang kanyang buhay. Hinahayaan niyang kainin siya ng inggit at pagkukumpara sa ibang tao,
kung kaya't ang lahat ay nauuwi palagi sa pagsira niya sa kanyang sarili. Ang relasyon naman ito sa kanyang boyfriend ay naging sobrang toxic. Away dito, away doon, selos dito, selos doon. At nung mismong month na nagpakasal si Myrna, ito din ang buwan kung saan tuluyan nang nilayuan ng lalaki si Jessica. Kumuha pa nga ang lalaki ng restraining order upang hindi siya malapitan pang muli ni Jessica. At dito na nga gumuho ang kanyang mundo. Kasabay din ng pagkawala niya ng trabaho na kabaligtaran ng nangyayari sa buhay ni Myrna na ng mga panahon na ito ay paganda pa ng paganda. Kung kaya't mas lumalala ang inggit ni Jessica na nauuwi na sa sobrang galit. December 5, 2015 nang gumawa ito ng isang group chat nilang mga dating magkakaibigan kung saan kasama dito si Myrna. Naging masaya ang mga usapan nilang magkakaibigan dito hanggang ayain sila ni Jessica na mag-catch up at magkape sa isang sikat na coffee shop. Sagot pa nito ang lahat. Ang lahat naman ay pumayag sa pagkikita. Nag-request pa si Myrna kay Jessica ng Vietnamese iced coffee. Walang kamalay-malay ang mga ito na may maitim palang balak si Jessica ng araw na yun. January 6, 2016, ang araw ng kanilang pagkikita. 5 PM pa ang kanilang usapan ngunit si Jessica ay nasa coffee shop na ng 3:30. Luminga-linga lamang ito na parang may tinitingnan at umalis din kaagad. Bumalik ito ng bandang 4:15 na may mga dalang mga regalo na para sa mga kaibigan na nakalagay sa shopping bag. Matapos ulit luminga-linga nito, umupo ito sa bandang hindi masyadong nakikita ng kamera ng nasabing shop. Ang kanyang mga dalang shopping bags ay kaagad niyang nilagay sa may lamesa na naging tabing niya sa CCTV. Maya-maya ay umorder na ito ng kape. 4:24 nang dalin ang dalawang inumin sa lamesa ni Jessica na inilagay niya mismo sa likod ng mga shopping bags. Mga ilang minuto lamang, paisa-isa nang nagdadatingan ng mga kaibigan nito. Si Myrna ang pinakahuling dumating ng 5:15. Nang makita siya ni Jessica, kaagad siyang niyakap nito na nakangiti. Agad binigay ni Jessica ang request ni Myrna na kape na excited naman itong tinikman. Matapos ang isang lagok ni Myrna, napangiwi ito sa pangit ng lasa. Maya-maya pa ay bumula na ang bibig ni Myrna. Suka ito ng suka at nangingisay kung kaya't agad siyang dinala sa ospital. Ngunit huli na ang lahat. Eksaktong 6:30 ng gabi, si Myrna ay binawian na ng buhay. Matapos ito, agad namang sinimulan ang pag-iimbestiga. Ang manager ng nasabing coffee shop ay itinabi ang kape na nainom ni Myrna at ibinigay sa mga kinauukulan. Dito na nila natuklasan na ito pala ay may cyanide. Base sa CCTV at kwento ng mga tao sa coffee shop ng araw na yon, lumalabas na suspect si Jessica. Kaagad nilitis ang kasong ito at dahil nga Indonesian ang suspect at ang biktima, sa bansa nila pinagpatuloy ang pagdinig kung kaya't nakaligtas si Jessica sa parusang kamatayan. Ang kasong ito ay naging sobrang ugong. Nakatelevise ito sa buong Indonesia dahil ang suspect at victim ay parehas matataas ang estado sa buhay ng mga pamilya. October 2016, dahil sa matitibay na ebidensya sa laysay ng mga nakasaksi at masusing pagdinig, si Jessica Kumala Wongso ay napatunayang nagkasala sa kasong premeditated murder at nahatulan ng 20 years na pagkabilanggo. Mga kabotsok, ang kasong ito ay patunay na walang magagawang mabuti sa atin ang inggit. Iwasan po nating makaramdam nito. Sa halip ay maging masaya tayo sa tagumpay at kasiyahan ng ibang tao at matuto tayong makontento at i-appreciate ang kung anong meron tayo. Sa ganitong paraan, unti-unti din nating mapapaganda ang mga pangyayari sa ating buhay. At yun na nga mga kabotsok, hanggang dito na lamang po tayo. Kung nagustuhan ninyo ang ating kwento ay pakiclick na po ang like at magkita po tayo sa susunod kong upload. Maraming salamat po.